Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, sa oras po na ito, ang bawat isa ay nagkakatipon sa lugar na ito. Dahil ito ang araw na inyo pong itinakda upang magkatipon-tipon ang buong Region 3 LOTN. We thank you so much, Lord, dahil ikaw ang may kagustuhan nito. Ang puso namin ay sumusunod lamang. At sa aming pagsunod, Panginoon, ikaw ay aming sinasamba, ikaw ay aming pinupuri, ikaw ay aming pinasasalamatan sa biyaya ng panibagong anibersaryo sa buong Region 3. At higit sa lahat, Panginoon, sa aming pagpunta rito ay ang aming mga puso ay nagkakaroon po ng expectations. Meron pong mga inaabangan or hinihiling ang aming mga puso sa aming pagpunta rito. At bayaan mo na ang mga salita na inyo pong inihanda ngayon ay maging kapamaraanan upang ang lahat ng aming mga expectations na ayon sa iyong kalooban ay magkaroon po ng katuparan. Kalooban ninyo ayon sa iyong salita na kami ay higit pa sa mananagumpay. Ayon po sa Book of Romans chapter 8. At ganun din sa amin pong teksto ngayong hapon na ang tagumpay ay ibinibigay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Sa mensaheng ito, loobin po ninyo na maunawaan ng bawat isa ang aming posisyon sa iyong anak at sa harapan po ninyo aming amang nasa langit. Pagkalooban po ninyo ang aming mga puso ng kakayanan na unawain ang mga salitang ito, na hindi lamang po mabiyayaan ang aming mga isipan, kundi maranasan namin ang mga salitang ito, Panginoon. It is your will that we do not just hear your words, but most of all, experience the power of your words. Kaya po, samahan po ninyo ang bawat isa. Bayaan mo na ang bawat pandinig, ang bawat puso ay mapuno, Panginoon, ng enthusiasm na marinig ang iyong mga tinig, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa bawat isang naririto, Panginoon. Salamat sa biyaya ng buhay. Salamat sa biyaya ng fellowship, sa biyaya ng anibersaryong ito. Binigyan po ninyo kami ng pagkakataon na sa iisang tinig po namin kayo ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Samahan mo po, Panginoon, ang inyong alipin. Maluwalhati po ang inyong dakilang pangalan. Inaangkin namin ang tagumpay, Panginoon. Wala pong uuwi na talunan, wala pong uuwi, Panginoon, na hindi namin dadalhin at iuuwi ang biyaya ng tagumpay sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay sumigaw ng Amen. Okay, palakpakan po natin ang Lord ng malakas. Okay, nakaupo na ang karamihan, so upo na po tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Ayan, kamusta po kayo? Ayan, purihin ang Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil muli po tayong nagkaroon ng tsansa na kayo po ay at tayo ay magkasama sa anibersaryo po ng buong Region 3. At salamat po sa biyaya ng Panginoon dahil bagamat ang buhay pananampalataya ay hindi laging Pasko,
minsan ay meron din pong pagsubok at sa mensahe po ng Panginoon ngayong hapon, hindi man po natin maiiwasan ang mga pagsubok, pero binibigyan naman po tayo ng kasiguruhan na ang lahat ng pagsubok ay kaya po nating mapagtagumpayan. Ito po ang buod ng mensahe ng Lord sa hapon na ito, Victors in Christ. At salamat sa biyaya ng Panginoon dahil sinaselebrate po natin ang anibersaryo po ninyo. At kung hindi po ako magkakamali ay pangatlong beses ko na nagsalita sa anniversary po ng buong Region 3. And I am honored na mabigyan po ninyo ng pagkakataon and loobin ng Panginoon na maging mabunga at maging beneficial or maging very productive ito pong araw at ito pong maghapon na tayo po ay magkakasama sa gawain po ng Panginoon. Kamusta po ang init diyan? Paglabas po namin kanina, parang tinutulak ka doon sa parang ayaw ka na pumasok. But anyway, grasya ng Panginoon, matatagalan po natin ang ilang oras ba ako, Pastor Dent? Sabi mo 3 di ba? 3 oras. Okay, Victors in Christ. Ito po ang aking paniniwala na once na tayo po ay kumilala kay Jesus Christ, ang sabi po ng Biblia, ikaw ay nagiging anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12, binibigyan kayo ng karapatan na tawaging anak ng Diyos. At ang pagiging anak ng Diyos ay hindi lamang po sa isang kalalagayan na kung saan ay taglay-taglay mo ang pangalan ng iyong ama or ikaw ay napapabilang sa tinatawag pong pamilya ng ating Panginoon. Bagkus, sa realidad po ng buhay ay minsan, hindi naman po palagi, kundi minsan, kung kailan po tayo nakakilala sa Panginoon, ay doon po tayo nagkakaroon ng iba't ibang mga karanasan sa buhay, mga karanasan na hindi nyo pa naranasan noon, mga karanasan na ngayon nyo lamang nararanasan. Nung una hindi kayo nagagalit, ngayon ay nagagalit kayo. Nung una ay mapagpasensya tayo pero nasusubok ang ating pasensya ngayon. At sa katotohanan po, ang buhay Kristiyano ay isang pamumuhay na kung saan ay battleground. Sabi po ni Billy Graham, sabi niya, Christian life is not a playground, but a battleground. Mali po ang ating pagkaunawa sa buhay Kristiyano kung ang atin pong kaisipan ay parang laruan lang or parang naglalaro lang tayo sa gawain po ng Panginoon or sa pamumuhay Kristiyano, kundi ito po ang katotohanan, sinususugan ng banal na kasulatan ang sinasabi po ni Billy Graham na Christian life isn't a playground but a battlefield. Ang buhay Kristiyano ay punong-puno ng mga laban. At sa laban po na ito, hindi po tayo dihado. Okay? Pag alam natin ang ating posisyon sa harapan ng Panginoon at alam ninyo na nasa inyo ang Panginoong Jesucristo, wala pong anak ng Diyos na dihado. Ang term na dihado, yun pong mga mananabong nung unang panahon. Kaya ako ginagamit ko ito because I was once addicted to this. Pag sinabi pong dihado, ikaw po ay laging nasa disadvantage position. Na bawat laban mo or bawat battle na kinakaharap natin, ang expectation mo lagi kang talo sapagkat ang nasa isipan mo, ikaw ay mahina, wala kang lakas, wala kang talino. Ngayon,
may mga Kristiyano na kahit kilala na nila ang Panginoon, hindi nagiging reality yung victory in Christ sapagkat ang area na kung saan ay nagkukulang tayo ay sa area ng pagkaunawa kung ano ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Correct me if I'm wrong sa mga historians na nandito. Noong unang panahon, hindi po lahat ng tribo, halimbawa dito sa Florida Blanca, pag meron pong laban noon, yung mga warriors lang ang pumupunta sa battlefield. At once na yung mga warriors ay nagtagumpay, umuuwi po sila sa Florida Blanca, for example, at sila po ay nagsasaya. Ngayon, yung mga naiwan, mga babae, mga nanay, mga matatanda at mga bata, nakikisaya rin po sila at ang pakikisaya po nila, ang tawag po diyan ay positional victory. Ang positional victory, hindi ikaw ang nakipaglaban, merong ibang nakipaglaban in your behalf, at dahil siya ay nagtagumpay, ikaw din ay nagtatagumpay. Okay? Chinek ko po ang ating text for today, which is 1 Corinthians 15:57. Yan po ay merong kaparis na talata sa Romans chapter 8. Ito po yung portion ng Romans chapter 8. Mamaya ibabasahin po natin yung 1 Corinthians. Ito po yung portion ng Romans chapter 8 na ang sabi ng Panginoon or sabi ni Pablo sa verse 37, we are more than conquerors through Him who loved us. Through Him who loved us. Mamaya ay ipapaliwanag po natin yung salitang through. Pero meron po silang similarity. Similarity in language. Ang sabi roon, we are more than conquerors. Ang sabi ng ating text, thanks be to God who gives us the victory. Yun pong conquerors and victory, hindi man po sila parehas ng spelling, pero parehas po sila ng diwa. It has something to do with battles, and it has something to do with being victorious over all the battles. You are victorious, you are also a conqueror. So in essence, ang Romans 8, verse 37, ay halos parehas po sila ng 1 Corinthians chapter 15, verse 57. Na kaya ko po ito binabanggit sapagkat ito po ay turo ni Pablo sa mga mananampalataya ni Jesus sa mga taga-Roma at mga taga-Korinto. Ngayon, ito pong mga taga-Korinto, magkaiba po sila sa Kristiyano na nasa Roma. Okay? Pwede ba ako sabihan niyo ako pag mag-feedback? Gusto ko na mas malapit. Kung familiar po kayo sa 1 Corinthians, ang 1 Corinthians po ay naglalaman ng napakapangit na characteristics ng isang church noong unang panahon. Ang Corinthian church ay meron division, merong immorality, merong naghahablahan, merong nag-speaking in tongues pero walang pag-ibig. Pagdating po ng chapter 15, which is the last two chapters ng 1 Corinthians, ito na po yung concluding chapters ni Apostol Pablo, at ang part ng conclusion ni Pablo is the encouragement sa mga taga-Korinto na mga immoral, mga nag-speaking in tongues pero walang love,
merong division, merong hablaan, merong ganito, merong ganon. At the end of the day, ang sabi ni Pablo sa kanila, despite of all what you do, despite of what you do, anuman ang kalalagayan ninyo, sabi niya, thanks be to God who gives us the victory. Who gives us the victory. Pag pinag-uusapan po ang victory, ito po ay laban. Sa mga may asawa, alam na ninyo kung ano ang ibig sabihin ng laban. Pag gising nyo ng umaga at mali ang gising ni kumadre, laban na naman. Let me share to you, bago po natin basahin, yun pong text natin, in the Bible, meron po tayong tatlong kalaban. Una ay yung flesh. Galatians 5:17, sabi niya, flesh against the spirit. Ang flesh po rito, hindi po yung actual na laman po natin. Meron po tayong isang pastora na yun pong kanyang anak ay dumaan po sa isang matinding pinagdaanan. Isinend po nila sa amin yung picture ng kanyang braso na nauka. That's actually flesh. Pero pag pinag-uusapan po yung flesh against the spirit, hindi nangangahulugan na itong laman po natin, kundi yung pita ng laman. Yung pita ng laman, ito po yung mga bagay na ginugusto ng ating laman na ito ay taliwas or contradictory sa kalooban ng banal na espiritu. So anything na kung saan ay lumalaban sa espiritu, ang tawag po diyan ay flesh. And yung flesh po na ito, hindi yan nasa ibang tao, kundi nasa iyo. Kaya, ang isa sa dapat po nating maintindihan pagdating sa kalaban po natin, meron tayong kalaban na I think, at ito ang sinasabi po ng maraming mga dalubhasa, na ang pita ng laman, ang pinaka matindi na kaaway ng mga mananampalataya sa Panginoon. Sapagkat si Satanas ay talunan na. Sabi ng 1 John 3:8, naparito si Jesus para wasakin ang gawa ng kaaway. So Jesus overcame the devil. Okay? And then, pangalawa dyan ay yung the world, ang sanlibutan, Romans 12:2. Hindi po iyan yung sanlibutan or yung mundo na nakikita natin, kundi yung sistema na kung saan ay kitang-kita natin nakaparis ng pita ng laman, hindi siya umaayon sa kalooban ng Panginoon. Lagi po itong salungat. Lagi po itong oposisyon. Lagi po itong bumabangga sa mga bagay na gusto ng ating Panginoon. So in essence, bago po natin tignan ito pong text natin, kailangan ninyong malaman itong mga kalaban po natin, the enemies of the believers. Because pag hindi natin alam na meron tayong kaaway, ay tapos na ang boxing. Nagtatagumpay tayo, or ang sabi ng Biblia, we are more than conquerors, but in reality, hindi nga tayo nagtatagumpay or hindi tayo nagtatagumpay sa realidad ng buhay because we do not know na meron pala tayong kaaway. Amen. Kaya tignan ninyo yung katabi ninyo ngayon. Hindi yan ang kaaway ninyo. Kapatid ninyo yan sa Panginoon. Amen. Mga brothers and sisters po natin iyan. So, when we find ourselves na nandoon po sa isang sitwasyon na nagkakaroon po ng tension ng ating relationships, which is pangkaraniwan or given ang pagkakaroon po ng tension sa relationships within the church. Sa loob po ng iglesia, sa loob po ng gawain, ay dito po natin minsan nararanasan yung hindi pa natin nararanasan noong unang panahon. Hindi pa natin naranasan ang sugatan, ang saktan, ang tapakan, pero nung tayo ay nasa Panginoon na, bakit natin nararanasan? Because first and foremost, Christian life is a battleground. Naalala ko po nung ako po ay bagito pa lang sa pagpipreach. Ang sabi ko noon, tanggapin ninyo si Jesus.
At araw-araw ay Pasko. Noon pong tumanda na ako sa Panginoon, binuklat ko po yung aking lumang mga notes. Sabi ko, mali. Mali. Kasi, nung ma-realize ko, medyo huli na ang buhay pala talaga ay araw-araw may laban. Araw-araw ay may laban. Bakit? Sapagkat sa Biblia, we have three enemies. The world, the flesh, and the devil. And kung hindi tayo discerning or kulang tayo ng kaalaman sa lahat ng area na ito, mga kapatid, dito po tayo natatalo. Noon pong Vietnam War, ang isa sa kadahilanan bakit natalo po ang Amerika sa Vietnam War, kasi hindi nila kilala yung kanilang kaaway. Amen? Pag kilala mo ang kaaway mo, ang strategy niya, ang kapamaraanan niya, ang objectives niya, pag alam natin ang lahat ng ito, nawawalan siya ng advantage, napupunta ang advantage sa ating lahat because knowing the enemy is one of the keys, kaya po nagtatagumpay ang mga mananampalataya sa Panginoon. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. So ito pong pag-aaral natin is to establish the truth na ang tagumpay, mga brothers and sisters in Christ, ay ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ko kanina na hindi tayo ang nakikipaglaban, ang nakipaglaban na ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang kailangan lang natin is ma-realize na ang tagumpay ay ibinibigay at dahil ibinibigay, available ito sa ating lahat. So it has something to do with knowing the truth pagdating po sa ating position kay Jesus Christ. Sino ka ba sa harapan ng ating Panginoon? So let's read. Ito pong ating text for today, 1 Corinthians chapter 15 verse 57, sabi ni Paul, "But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ." Through our Lord Jesus Christ. Ito pong chapter 15 ay binubuo ng ilang mga mahahalagang doktrina ng Kristyanismo. Doktrina ng muling pagkabuhay ni Jesus, muling pagkabuhay ng katawan, at ng rapture of the church. At pagdating po ng bandang huli, ang sabi ng ating Panginoon sa verse 56, bago niya sabihin ang verse 57, ang sinabi ni Paul ay yung kamandag ng kamatayan ay kasalanan. The sting of death is sin, sabi niya, and the strength of sin is the law. And then ang sabi niya sa verse 57, "But thanks be to God." Bagamat ito po ay, ang konteksto niya ay patungkol sa pagiging overcomer natin laban sa kamatayan, na ang sabi ng Biblia, death is the last enemy to be overcome. Ito po ay pangako, ito po ay talata ng Biblia na kapupulutan po natin ng aral so that we would live a daily victorious life, hindi talunan na mga pamumuhay, kundi isang pamumuhay na punong-puno ng tagumpay. Okay, so tingnan natin ang atin pong message outline for this afternoon. Hinati ko po yung buong verse sa tatlong statement. Magugulat kayo, panghuli yung panguna. The receiving of victory which giveth us the victory. The reason for victory through our Lord Jesus Christ. The response to victory, but thanks be to God. Uunahin ko sana yung una, pero I thought na mas magandang ihuli yung thanks be
to God. So let's talk about the receiving of victory. Ang salita pong which giveth us the victory, ang word po na victory dyan, familiar po kayo rito, sino po ang may sapatos na Nike? Ang pangalan pong Nike ay galing po sa Greek mythology na ang pangalan po ng goddess ay Nike. At ayon po dito sa term na victory na ginamit po ni Pablo ay Nikos, na ang ibig pong sabihin niyan is conquest or result of conquest. Resulta ng pananagumpay. Pag ikaw ay nagtagumpay, result of conquest, it means victory. At sa Greek mythology ay Nikos or Nike ang kanyang ibig sabihin. At sa Roman mythology ay Victoria ang ibig sabihin or katumbas. Kaya kung meron pong pangalang Victoria dito, you are named victorious. Okay? So ito pong sinasabi ni Pablo, which giveth us the victory. Ito pong victory na ibinibigay po or sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya ayon po sa Helps Word Studies. Victory, particularly the result of conquest. In the New Testament, this victory always refers to the conquest accomplished for the believer by Christ, which conquered all the powers of darkness, including sin. Accordingly, death cannot exert conquest over the believers. So noon pong isugo si Jesus, at nung siya po ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, ang isipan po ni Satanas, dahil namatay ang Savior, ay siya ay nagtagumpay. Sino pong naglalaro ng chess dito? Maglaro tayo mamaya. Ang larong chess, it's a strategic game. Hindi ho paramihan ng kinakain. Yun pong mahuhusay maglaro ng chess, ipapakain nila sa iyo yung mga bagay na sa tingin nila ay wala ng silbi, wala ng magagawa, pero yun ang tawag nila ay sinasacrifice nila without you knowing na in 2 or 3 or 4 moves, ikaw ay mamamate. Meron po akong kaibigan, ang husay ng kanyang kaisipan sa chess. Kaya niya po yung 5 variations move. Ibig sabihin, yung mga pieces na yun, kaya niyang mag-isip ng tigli-5 move. Ikaw nakamove ka lang ng isa, siya pang 5 yung iniisip niya. It's a strategic game. Ang death ni Jesus Christ is something na sa kaharian ng Diablo ay tagumpay ang kanilang worry or tagumpay ang kanilang perception, but in reality, kailangang merong i-sacrifice. And because hindi naiintindihan ng Diablo ang sacrificial system na nire-require ng Heavenly Father, akala niya ay nagtagumpay siya. But in reality, nagkamali siya doon at yun ang matinding pagkakamali niya kasi at the last breath ni Jesus Christ, sabi niya, "It is finished." Ang buong kaharian ng demonyo nagpapaalakpakan. Woo! Tagumpay tayo! Tagumpay tayo! After 3 days, nabuhay na maguli ang ating Panginoon. Kaya, yung saya ng buong kaharian ng demonyo ay bigla pong nasupil sapagkat dumating na ang katotohanan, checkmate. Checkmate. And ang maganda po rito, brothers and sisters, hindi tayo ang naglaro, pero dahil tayo ay kumikilala kay Jesus Christ, ang tagumpay ay nakamtan ng ating Panginoong Hesukristo,
Kaya po, yung sinasabi na receiving the victory, ang victory, brothers and sisters, ay isang pagtatagumpay na iniaabot sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. But, kailangan nating malaman yung position natin kay Jesus Christ. Because your position in Christ matters para mo ma-experience ang victory. Amen. Hindi man po tayo mapigilan ng dyablo na maintindihan or magtagumpay, brothers and sisters, but pipigilan niya tayo na tayo ay i-deceive at tayo ay hindi makarinig sa katotohanan na we are already victors in Christ. We are already victors in Christ. Victorious na tayo, hindi dahil tayo ang nagtagumpay or tayo ang nakipaglaban, kundi si Jesus ang nakipaglaban sa atin. Kaya po, ang victory, we are fighting not for victory, but we are fighting from victory. Magkaiba po yun. Hindi tayo lumalaban para magtagumpay, lumalaban tayo kasi mananagumpay na ang bawat isa. Again, ang sikreto ay knowing your position in Christ. Question, do you know who you are in Christ? Sa mga estudyante ko sa MEP, matatandaan ninyo ito. I don't know if this is true, pero narinig ko po ito and it's very wholesome in terms po ng knowing who we are and knowing where we are. Ayon po sa kwento, merong dalawang Navy na nag-ubos ng panahon sa pag-iinom sa bar sa London. At madaling araw na nung sila ay lumabas ng bar, ang problema nila, gusto nilang pumunta or bumalik sa kanilang barracks dahil sa kalanguan nila, hindi nila alam kung saan pupunta, kung nasaan ang daan. Kaya ang sabi ng isang lasinggero, sabi niya, why don't we ask somebody? So lakad sila ng lakad, maya-maya merong isang matipunong mama na malayo pa na aninag nila yung grabing whatever it is, marango or mga nagpapakita ng kanyang achievement. So yung isang lasenggo, sabi niya, here he comes, let's ask him. Ang tanong ay ganito, do you know where we are? Alam mo ba kung nasaan kami? Ang sagot nung mamang merong mga maraming rango, ang sabi niya, don't you know who I am? Sabi ngayon ng pangalawang lasenggo, sabi niya, we're in trouble now. He doesn't know who he is, and we don't know where we are. This is the main reason kung bakit mananagumpay na ang Kristiyano sa Biblia, pero in real life, hindi tayo nagtatagumpay because we don't know where we are and we don't know who we are. If you know who you are, kung kilala mo kung ano ka kay Kristo, alam mo rin kung nasaan ka kay Kristo. Amen! Ano ang sabi ng Bible? We are not the tail. We are the head. Di ba? We are the head, not the tail. Tayo po ang sinusundan ng tagumpay. And we are fighting not for victory, but from victory. Palakpakan natin ang Panginoon. So there's two things na sinasabi po natin. Victory is not fought, it is given. And the believer does not fight for victory,
but rather from victory. Kaya po, kung alam mo kung sino ka, your position. Okay? If you know who you are, your position in Christ, alam mo rin kung nasaan ka kay Christ. Okay? Kaya po, critical at dito nakasabit ang araw-araw na tagumpay na kinakailangan nating maranasan. Kalooban ng Diyos na maranasan nating lahat ang victory na napanalunan ni Christ 2,000 years ago. It is God's will. Hindi kalooban ng Panginoon na tayong mga mananampalataya ay hindi nararanasan ang tagumpay. Let me ask you this personal question. What's the emotion? Ano ang emotion ng talunan versus emotion ng nagtatagumpay? Excited. Joyful. What's the opposite? Sorrowful, sad, hopeless. So which means, kaya ko po ito binabanggit, for us to really understand na when you say you are victorious, walang puwang sa puso mo ang sadness, ang sorrows, ang hopelessness, nothing. Kahit wala kang pera, you're not sad. Amen. Kahit meron kang karamdaman, you're not sad. Ito ang emotion ng mananagumpay. Walang mananagumpay na wala pong kagalakan araw-araw. Kaya if you want to really know na ikaw ay mananagumpay, check yung metro ng kagalakan sa iyo bawat araw. Amen. Matagal na po akong hindi sumasakay ng taxi. At nung sumakay ako ng taxi, ang bilis ng ikot. Dagdag ng dagdag. Diba? How about your joy meter? Paggising nyo ba sa umaga, nag-uumapaw yung joy? Or, linggo na naman. Nakikita ko na naman. Lord, end of the month na naman. There's no joy. Nilalagyan natin ng personal application. Saan kayo nakakita ng mananagumpay, sinabitan ng gold medal? There's no joy. Kaya nga, isa sa prison epistle ni Paul ay ang Philippians. Ang highlight ng Philippians ay ito, rejoice. And again, I say rejoice. Kaya po, ang tagumpay na ibinigay ng ating Panginoon sa ating lahat ng mga mananampalataya, the evidence of it is the level of joy na meron kayo sa buhay na ito. Amen. How joyful you are, Pastor Alan, hindi mo lang alam ang aking pinagdadaanan. Mas grabe ang aking pinagdadaanan. It doesn't matter. Amen. Sumakabilang buhay man ang asawa mo, sumakabilang bahay. Rejoice, and again I say rejoice. Why? Victorious in Christ. Amen. Who gives us the victory. Ibinibigay ang tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. But yung tagumpay na yan is na measure how joyful you are. Amen. Ito po'y reality. Pag meron pong naniningil, kinakabahan tayo. Sinong hindi kinakabahan? Diba? Lahat naman po kinakabahan, di ba? But one thing for sure, if you would want to translate in reality yung victory na nakamtan ni Jesus Christ in our behalf, brothers and sisters, hindi ninyo
Hinaharap yan, mga brothers and sisters in Christ, ng buong katapatan, buong honest po tayo. And kung wala man po talaga tayong pambayad, di makiusap tayo. Amen. In all aspects of our life, the emotion of joy is a proof that you are victorious. Amen. Hindi napupundi yung ating pasensya. And amen. Hindi napupundi, hindi nalalaglag ang ating mga bunga, kundi nagpapatuloy ang ating mga bunga bagamat nasusubok, natetest, nape-pressure, merong tension, but in the end, you will end up victorious and joyful ka despite sa lahat ng mga nangyari. Amen? Kaya sa isang mananampalataya, pag ikaw ay nasa kalagitnaan ng pinagdadaanan, dito natetest. Dito natetest. Pero pag nalampasan mo na, pag tinignan mo, purihin ang Panginoon. Hallelujah! Because you realize already na ikaw ay nagtagumpay. Sabi niya, which giveth us the victory. Ibinibigay ang victory. But you have to understand your position in Christ. Because in your position in Christ, you possess. Position, possession. Magkaiba yun. When you know your position, you will have your possession. Ang possession na ibinibigay ni Christ is victory. Hindi lamang victory sa isang area, victory or tagumpay sa lahat ng larangan ng buhay. Amen? Siguro, hindi naman lahat tayo ay merong pinagdadaanan. Pinansyal, asawa, anak, trabaho, whatever issues sa relationship. Ang pinagkaiba lang yung magnitude. Yung iba mas mahina. Yung iba ay milyon ang pangangailangan, ikaw ay piso lang. But nevertheless, we all go through battles in life. Bawat araw, bawat gising, ay meron pong mga pagsubok or meron pong mga laban na atin pong pinagdadaanan. So the victory, you have to know your position so you would get your possession. Okay? So let's go to point number 2. The reason for victory through our Lord Jesus Christ. I understand, I'm aware na meron pong mga teachers dito. So correct me if I'm wrong, mga sir, mga ma'am. Ayon po sa aking pag-aaral, ang word po na through Jesus Christ, na nakalagay po dyan sa second statement, or last statement actually. Ang buong statement ay, but thanks be to God. Ang ginawa ko ay, thanks be to God, yun yung panghuli ko. Inuna ko yung gives us the victory through our Lord Jesus Christ, and then panghuli, yung thanks be to God. Ang word po, ang keyword dyan sa last na section ng verse is the word through. Ang word na through, mga ma'am and mga sir, ang tawag nila ay preposition. Ang preposition sa Tagalog ay pang-ukol. Ang trabaho ng preposition sa sentence, listen class, ay ina-identify niya yung position. Kaya nga, preposition. Parang yung, halimbawa, ito pong Bible ko ay nasa table na ito. Halimbawa, my Bible is on top of the table. Yung on, meaning nag-a-identify siya na hindi siya sa ilalim, hindi siya sa side, nasa ibabaw.
So, the victory, possession, through Jesus Christ, na ito pong preposition na ito ay ang pinakagamit sa buong New Testament. Ayon po sa topical lexicon, the word preposition is a chief connector between God's purpose and human experience. Na ito yung bridge, ito yung nagiging tulay para yung plano ng Panginoon ay ma-experience ng tao. So when Paul said, who gives us the victory through Jesus Christ, na sinasabi ni Pablo, the victory is God's will for all of you, and in order for you to experience in real life, through Jesus Christ, sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. And ang isang napakagandang essence ng word na through, diyan po sa last section ng verse 57, is the exclusivity of victory. Na pag sinabi pong exclusivity of victory, wala kang mahahanap na tagumpay apart from the Lord Jesus Christ. Kaya pag sinabi niyang, who gives us the victory through, ibig sabihin only, exclusive, except apart from the Lord Jesus Christ, wala kang mahahanap at mararanasan na tagumpay. Kaya po, hindi ba kayo nagtataka? Yung mga tao na wala sa Panginoon, hindi nakakakilala sa Panginoon, meron sila na wala tayo. Amen. Kung kilala po ninyo si Boris Becker, tennis champion, German tennis champion. Sino nagte-tennis sa inyo? Sayang. Hindi rin ako nagte-tennis. Table tennis. After winning all the tournaments during his heyday, mga kapatid, sabi niya, ayon sa kanyang autobiography, when I reach the top, there's nothing there. Sino yung nagsabi isang Hollywood actress na, my life is empty. I think it was Marilyn Monroe, is that right? And if you know the story of Marilyn Monroe, she has everything. Cars, fame, pera, lalaki. She had everything. But then, ang sabi niya, my life is empty. Yung hinahabol natin ng mga mananampalataya na mayroon sila, ang sinasabi nila, when they are there, it's nothing there. Kaya nga, yung ang tingin natin nagtagumpay yung kapitbahay natin dahil 10 ang bahay, 10 ang business, but in real life, their life is empty apart from Christ. Amen? Kaya po, tayo na mga mananampalataya, victory is not a matter of how much you have. Victory is a matter of who you have. Amen. My life is empty. Hindi niyo pa alam kung gaano siya kinaiinggitan, but at the end, she killed herself. First time ko pong ma-invite noon sa Caloocan, way back mga early 1990s, talagang matanda na si Pastor. I think siya lamang po yung kaisa-isa sa buong Pilipinas na meron pong waterbed. Yung higaan na pag umupo ka, umaalon-alon. Tapos, nagulat po ako sa kanyang patotoo. Sabi niya, Brother Alan, ipag-pray po ninyo ako sapagkat hindi ho ako makatulog. Ha? Ako nga, papag lang eh. Banig nga lang minsan. Meron nga akong kakilala, masandal lang ng kaunti, tulog eh. Shhh!
pag hindi po kayo nakakatulog, umiinom po ako ng sleeping pills. Nakakatulog ka ba? Hindi rin. Sabi ko, it's not a matter of what you have. It's a matter of who you have. Through meaning, apart from Christ, walang tagumpay. Amen? Meron man tayong ma-reach na tagumpay, you will not enjoy those things. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? What does it profit you? If you gain everything but you lose your soul, there's no joy because apart from Christ, hindi walang kagalakan ng buhay natin. Amen? Nasubukan niyo na hubang makakilala, ako marami po akong kakilala, na pag kasabay po nila akong kumakain, ako maganang kumain, sila walang ganang kumain. Steak and lobster. Ang lamya-lamya nung paghihiwa nung kanyang steak, ako ganadong-ganado. Meron po akong kakilala, tuyo lang. Nako, 3 ganon na. Because in life, without Christ, it means nothing. Meaningless becomes your life kung wala si Jesus Christ. Amen. Kaya po, anything you have, cars, bank accounts, pag tinignan ninyo yung kanilang bank account, 6 digits. Yung mga na kay Jesus Christ, panay digits lang. Pero, masaya. Pag nag-check kunwari sa ATM, tik, 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 zero balance. Praise God. Amen. Yung iba, nagsisecret na humihingi ng text sa manager ng bangko, how much is my balance today? $8 million, sir. 8 million? There's no joy. There's no joy. Why? Because exclusive ang victory only through Jesus Christ. Amen. It's not what you have. Hindi rin po kung ano yung na-accomplish natin. It's not our accomplishments. Because magkaroon man tayo ng accomplishments, if you're not enjoying what you have accomplished, it's still nothing. Amen? Kagaya po ni Haring Solomon. Kilala niyo ba si Haring Solomon? Sino siya? Ano ang famous siya? Ano pa? Matalino. Ano pa? Mayaman. 3 W yan si Solomon. Wealth, wisdom, and women. Women. Ang galing ni Solomon. 300 plus 700. 1,000. Nung una ko pong nabasa ang life ni Solomon, kinalculate ko, kulang. Ang isang taon sa dami ng kanyang wives and concubines. So he has the wealth, he has the wisdom, he has women, he has everything, pero ano ang sabi niya? Vanity of vanities. Vanity of vanities. It's not what you have. It's not what you accomplish. It's who you have. Amen. Kaya po ito ang dahilan bakit ang Lord of the Nations Church ay hindi nagsasawa na ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang inspirasyon ng bawat pastor
ang bawat naglilingkod sa dami ng trabaho, sa dami ng tension, sa dami ng pagsubok, kinakaya nagpapatuloy sapagkat gusto nating ipamahagi ang katotohanan na in life, in this world, without Christ, vanity of all vanities. Amen. Just wanted to share yung akin pong personal schedule sa sa gawain ng Panginoon. Ang aking schedule po ay 1 year ahead. In between, may mga kasal, may mga extra gawain na gagawin po ng mga leaders. So pag tinignan po ninyo yung aking schedule, January pa lang, December nag-iisip na ako. Anong iniisip mo, Pastor? Iniisip ko kung aabot ako ng December. Aside sa mga preaching engagements, nandiyan ang messenger, nandiyan ang email. May mga magtatanong, may mga tinatanong, may mga problema. Pagkatapos mong sagutin yung problema niya, ikaw na ngayon ang mamumroblema. Naku, paano kaya ko kaya mapapauwi yung asawa nito? Siya, masaya na siya, nabigyan ng pag-asa. Ako nag-iisip ng paraan. These are the challenges ng mga naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Pero sa gawain po ng Lord of the Nations Church, we don't mind challenges. Because alam po natin sa bawat challenges na ito is an opportunity to preach the good news of our Lord Jesus Christ, no matter what. Ito ang pinakamahalaga na maipakilala natin ang nag-iisang tagapagligtas. Ang kanyang pangalan ay si Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. So victory, possession, through exclusive kay Jesus Christ alone. Only through Jesus Christ. Ito ang reason bakit merong church. Ito ang reason bakit meron kayong intercession, meron tayong BS, meron tayong visitation, hospital visit, sick visit, home visit, lahat ng visit, nagiging visit minsan. Masaya tayo ngayon, ano? Palakpakan natin ang Panginoon. Meron bang mga challenges? Natatawa tuloy ako sa inyo. Meron bang mga challenges, but because we know who we have, not what we have, it's who we have. His name is Jesus. Sabi po ng Ephesians 2 verse 6 and Ephesians 1 verse 3, and has raised us together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Verse 3 ng chapter 1, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So when we came to know the Lord Jesus Christ, ang identity mo ngayon ay identified ka in Christ. Whoever is Christ is to the Heavenly Father, you become that as well. Nagiging ikaw din. You sit alongside the position or the seat of Jesus. Sabi niya, blessed us in heavenly places in Christ. So the word is in Christ. Again, that's another preposition. So if you would check your heart right now, is Christ in you? And are you in Christ? Are we in Christ? Amen. Or out si Christ? In na in ba si Christ sa ating buhay? Let's go to the last one. Konting oras na lang, 2 oras pa.
Hinuli ko yan because I think it's most appropriate na ang last part po natin is our response to victory. Ano dapat ang ating maging response? Ano dapat ang ating maging tugon? Ang sabi niya una, but thanks be to God who gives us the victory through Christ Jesus our Lord. And there are 4 things na dapat nating maintindihan in terms of our response sa victory. Pag ikaw ay binigyan ng tagumpay, ganito ka ba mag-respond? Thank you, Parang, you're so cold naman. Wala bang warmth yan? Wala man lang kainit-init yung iyong tugon. Wala bang, praise God, hallelujah! Kaya if I would put, kung maglalagay po ako ng imahe sa salitang, but thanks be to God, ito ang kanyang imahe. Brothers and sisters in Christ, when Paul said, but thanks be to God, hindi siya nagte-thanks na malamya ang boses. Ang emotion niya ay pigil, kundi ang emotion niya ay talagang in-express niya. And here it is, but thanks be to God who gives us the victory through Christ our Lord. I could hear him shouting at the top of his lungs, thanks be to God. Why, Pastor Alan? Why? Ibinigay na yung victory. Amen. Saan ka pa pupunta? Ang tagumpay na hinahanap mo, hindi mo na pala kinakailangang labanan, kinakailangan mo lang tanggapin sapagkat ibinibigay ng Panginoon. So this should be our response. One is a recognition of God. When you say, but thanks be to God, pinupoint mo na ang dahilan ka, kaya ka merong victory, is Him. You are pointing your finger at the one and only God. God Almighty, the Creator of heaven and earth. Kaya ka merong tagumpay. Thanks be to God. Sino pong may mga kakilalang players dito? Basketball, halimbawa. Golf. Golf pala yun. Ito yung golf. Golf. Pag nakaka-score, yan pong player. Di ba? Nagagano sila. It's a gesture of recognition na kaya na-shoot. Sinamahan siya ng Panginoon kahit paano. That's a gesture. So when you hear, and when you read 1 Corinthians 15:57, next time, at babasahin nyo mamaya, remind yourself, lahat ng yan, doon galing. Walang bagay na meron ka, walang bagay kang nalampasan na hindi galing doon, mga brothers and sisters in Christ. So your response must be, you always point your finger at God. Amen. Pagpasado sa board exam, yes, Lord. Amen. Binigyan ng increase sa trabaho, yes, Lord. Binigyan ng boyfriend, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Thanks be to God. Recognition of God. Yung thanksgiving na yan as His response, it's a gesture of you pointing, recognizing God na walang ibang pinanggalingan lahat yan, kundi siya. Amen. Secondly, ano ang sabi diyan? It's the gratefulness of your heart.
because you're pointing to God, your heart you would become grateful na, Lord, grateful ako sa lahat ng ito. You are honored, you are privileged, you are humbled, because sino ka para pag-abutan ang kanyang tagumpay? Amen. Ito po'y kagagaling po natin ng anniversary ng Commonwealth kahapon. 21st anniversary po ng Commonwealth. At sabi ko po sa kanila, tayong lahat na tinawag ng Panginoon dito, agree ba kayo na merong mas mabait sa inyo? Kayo ba, agree kayo na merong mas deserving sa inyo? Na merong mas mabait? Pero wala sila rito. So with this, you recognize God. Secondly, pag na-realize mo na hindi ka deserving, ano ang deserve mo? Deserve mo na mapunta sa impyerno. Deserve mo na hindi magtagumpay dahil sa kasalanan. Pero sa grasya, sa sobrang grasya ng Panginoon, iniabot sa iyo ang tagumpay ng Panginoon. So how would your heart feel? Grateful sa Panginoon. Amen. Walang bagay na hindi galing sa Panginoon. Amen. Kaya paggising mo sa umaga, pagbukas ng mata mo sa umaga, yung asawa mo ang nakita mo, I'm still grateful, Lord. Papasok ka sa trabaho mo, ayaw sa'yo ng boss mo. Wag na nga lang pumasok. Hindi. But if your heart is grateful, sasabihin mo, thank God, kahit super sungit nitong boss ko, kahit super sungit nitong kumari ko, excuse me, kahit mga pasaway, itong mga kasama ko sa church, I'm still grateful. Amen. Because you know what? Sa chapter 17 ng John, nag-pray po si Jesus sa kanyang mga alagad. Ang exact word niya, thank you because you have given them to me. Ang word na given ay galing sa word na gift. Parang sinasabi niya, Lord, si Peter, gift sa akin. Si Peter nang puputol ng tenga, gift. Ang sabi niya, Father, thank you for Peter for you have gifted me with him. Na ang tingin ni Jesus sa kanyang mga kasama, kahit ang daming mga weaknesses at maraming mga issues sa buhay, gift sa kanya ng Amang nasa langit. Lahat tayo ay gift sa bawat isa. Kaya dito sa church, sa gawain ng Panginoon, wala tayong kaaway dito. Why? Because everybody is a gift to all of us. O kamayan mo ngayon yung katabi mo, you are a gift to me. Hallelujah! Biyaya ka ng Panginoon. Kaloob ka ng Panginoon sa akin. Amen? So we are grateful despite of all the challenges and the weaknesses na mayroon po ang bawat isa. Kasi pansinin po ninyo, dito sa loob ng LOTN, hindi lahat mabait. Pabawiin niyo muna ako. Merong mas mabait. At merong sobrang bait. Sa atin pong mga tao, gusto natin, pag mabait ka, gusto mo rin ang kasama mabait, di ba sis? Ayaw mo ng salbahe. Pero hindi ba kayo nagtataka? Yung ayaw ninyong ugali, yun ang kasama niya sa ministry. Paano ako ngayon magiging grateful, Pastor? I'm grateful for my sister.
But here's the truth. Sabi po ng Proverbs, iron sharpens iron. Kaya ganyan ang ugali ng kasama mo because it's possible na diyan ka lang makikinis. Diyan ka lang titino, diyan ka lang maitutuwid. Kasi kung lahat mabait, hindi ka maitutuwid ng lahat ng yan. Amen. Kaya po, we rejoice. We looked at everybody as gift na galing sa Panginoon. Therefore, we are grateful to all of you. I am grateful and I am so blessed na makita ko po kayo na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Nag-preach po ako sa San Roque, binanggit ko po ito. Alam nila ang dahilan. Sabi ko, nakikita ko kayong nagpapatuloy. Sino ako para huminto sa paglilingkod? You inspire me. Kaya, kung meron man po kayong pinagdadaanan at nakikita at ipinapakita ninyo sa mga pastors ninyo, sa mga leaders ninyo na nagpapatuloy kayo, sa kabila ng mga pagsubok na ito, you become an inspiration to them. Hindi nyo lang alam. Amen? So, we point our fingers to God, our hearts are grateful. Yung gratefulness mo, imposibleng walang verbal expression. Hindi tayo mga pipi para mapigil ang ating mga bibig na hindi magpuri at magpasalamat sa Panginoon. That's very impossible. Sa mga nakakaranas ng tagumpay sa Panginoon, hindi nyo sila mapipigilan na hindi humawak ng mikropono. Sa bawat nagtatagumpay, nakikipagagawan sa mikropono. Pero nung unang sabi nila, mahihayin po ako. Mahiyain? Nakaka-15 minutos ka na, mahiyain pa yan? Why? Why? Ako na, tumitingin minsan. Kasi tinitignan ko yung oras, ay concern ako sa oras. Okay? Pero hinahayaan mo na lang, kasi hindi pwedeng pigilan yung bibig mo. Amen? Kung nung unang panahon, walang busal sa ating bibig sa pagmamarites, ganun din sa victory na ibinibigay ng Panginoon. Walang po pwedeng pumigil. May karamdaman ka, may pangangailangan ka. When you understand that you are more than conquerors in Christ, ipapangalandakan mo sa buong mundo. Amen? Kaya nga po, brothers and sisters in Christ, huwag po kayong mahihiya na ipagsigawa ng lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa inyong mga buhay. Amen? Sino pa sa inyo ang hindi pa nakakahawak ng mikropono at hindi pa nakakapagpatotoo? Huwag kayong... Next Sunday, unahan kayo sa mikropono. Kung gusto ninyo, bumili kayo ng sarili niyong mikropono. The verbal expression of your response should be, thanks be to God. Amen. Naka-live ba tayo? Hindi, okay, good. Kanina ko pa sana i-share sa mga kasamahan ko. By the way, ako rin po yung driver nila. But I enjoy it. Kahapon din po ay nagbigay po ng honoring ang LOT and Commonwealth. Marami po silang lumapit. Lahat po yun ina-appreciate ko. Pero merong isang sobre na dumating po sa akin. Halimbawa, ito po yung sobre. Nung iabot po nung dancer na lalaki yung sobre, yung kabila po
ay mabigat. Ibig sabihin ay barya. Pinigil ko ho yung aking pagluha sapagkat naiintindihan ko na dancer lang ito, walang trabaho, nag-aaral. And yet, he was able to give. Nung bilangin ko po isang 20 pesos, isang 10 piso, at saka 4 na tigli 5 pisos, 50 pesos. And I said to the Lord, thank you, Lord. Sa murang edad na ito, kaya niyang mag-honor, kaya niyang mag-recognize. That's my verbal expression. Wala akong ibang masabi. Lord, thank you for this moment. Thank you rin po sa ginagawa ninyong paglilingkod sa Panginoon. Regardless ng anuman na pinagdadaanan po ninyo, thankful pa rin po tayo. Diba? At the end of the day, pag tayo po ay magpipray, minsan sa sobrang pagod ninyo, minsan sa sobrang exhausted na kayo, ang dami ninyong mga nilabanan na gulayat sa buong maghapon. Hindi ka na makahinga, hingal na hingal ka na. At the end of the day, you would burst out still thanking God. Ang sasabihin mo, thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. At ito ang pinakamagandang response to victory. A lifetime of service. When you understand yung gravity ng victory, yung biyaya na dala ng tagumpay, yung blessings ng lahat ng yan, mga brothers and sisters, your response would be a lifetime of service. Amen. Sa mga tao na binuksan ng Panginoon ang kanilang puso, para ma-realize nila ng lahat ng ito ay tagumpay na galing sa ating Panginoon, hindi po sila napipigilan na maglingkod. Amen. Nagpapatuloy tayo sa paglilingkod because this is our response to the victory. Amen. Katatapos mo lang ng pagsubok, sabi po ng isang pastor na narinig ko, sabi niya, didn't you know that every battle against the enemy, after you fought the enemy and after you win against this enemy, there is another enemy waiting. At the end of the day, tapos ng maraming mga pagsubok na pinagdaanan, paggising mo, another round of battles again. But thanks be to God, who gives us the victory only through Jesus Christ. Amen. Kaya po, ngayong anniversary po ninyo dito sa Region 3, taga Sambales at Tarlac, especially dito po sa Pampanga, ang tawag sa atin ng Panginoon is to keep serving the Lord. Ito ang tawag ng Lord sa ating lahat, na paglingkuran natin siya. Ang tagumpay na kanyang iniaalay sa atin, ang hinihingi niyang response, tugon, is paglingkuran natin ang Panginoon. Hindi aksidente na ginamit ni Pablo ang titulo ni Jesus na Lord Jesus Christ. Ginamit niya ang word na Lord or ang title na Lord. Ang word po na Lord, ang ibig sabihin niyan ay sa colloquial na Tagalog, amo, boss. Pero sa wikang Grego, ang ibig pong sabihin ng Lord ay Kurios, K-U-R-I-O-S, na ang essence ng Kurios is master, Lord, or owner. Nagmamay-ari. When you accept Christ as your Lord and Savior, inilalagay mo ang sarili mo sa ilalim ng kapamahalaan ni Jesucristo. Kinikilala mo siya bilang Master, bilang Panginoon, bilang Boss,
bilang amo at higit sa lahat, kinikilala mo siya bilang nagmamay-ari sa iyo. Tayo ay pag-aari ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman po, when you realize the victory, na-experience natin ang victory, imposibleng hindi ka mag-dedicate ng life mo na ipaggamit mo ang buhay mo sa patuloy na paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. This is our response today. Amen. Ang paglilingkod, ang pagtugon sa katagumpayan na galing na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi po iyan nakukuha sa edad. Isa sa portion ng aking sharing kahapon ay yun pong mga maling kaisipan patungkol sa panawagan ng Panginoon. Dalawa rito ay patungkol sa edad. Na minsan, pag matanda ka na, ang feelings mo, hindi ka na karapat-dapat or hindi ka na required na mag-serve. Parang dito lang po sa mundo, di ba? Pag ikaw ay nag-edad ng 40 mahigit at mag-a-apply ka, second choice ka lang versus sa mga bagong grad. Mga newly grads na mga 20 years old, 30 years old. Sometimes ganun din po sa gawain ng Panginoon. Ang mas malimit natin nakikita, nasa harapan ay yung mga medyo kabataan. Tumutugtog, umaawit, especially sumasayaw. Because isa sa maling kaisipan natin, pag may edad ka na, you're exempted on serving God. That's wrong. Second misconception, pag bata ka pa, hindi ka pa raw makakaunawa ng paglilingkod sa Panginoon. It's still wrong. Because lifetime of service, age doesn't matter. Age doesn't matter. And here's the truth. Kaya healthy ka o hindi healthy, you're still obliged to serve God regardless kung ano ang kalalagayan ng buhay mo. Nick Vujicic, yun pong a man without limbs. Nakakaikot po siya ng buong mundo, pero wala po siyang kamay or paa. But he still served God. A lifetime of service to God is a lifetime of privilege na binibigay sa atin ng Panginoon dahil sa tagumpay na kanyang prinocure para po sa ating lahat. So everybody, old, young, sinaunang kabataan at sanggunyang kabataan, lahat tayo ay ina-expect ng Panginoon na buong buhay natin siyang paglilingkuran dahil sa tagumpay na kanyang ipinagkaloob sa ating lahat. Let us all stand.